So, yun, maraming salamat kasi yun, nagkatipon-tipon na naman tayo sa araw na ito. At ulit, batiin mo muna yung makatabi natin, di ba? Magandang buhay! Magandang buhay! Maganda ka sa buhay. Pa, Mas maganda. so, kung makikita natin yung title natin sa umagang ito, di ba? Kung babasahin natin, paano ba yung tamang pagbasa niya, di ba? May araw na ako, di ba? So, yung sabi niya, good, better, and best, di ba? Good, better, best, di ba? Hindi siya 1, 2, 3, kundi 3 to 1, di ba? Good, better, best. Kasi, kung mapapasin niyo yung good, better, best, di ba? Ano yan sa, kung natuturo tayo sa English, di ba? Yun yung parang comparison ba? Good, di ba? Isa lang yung kino-compare natin, isa lang yung subject. Kung dalawa naman, better, di ba? May dalawang tao tayong pinag-compare. Kung ano si Brother Tony is mas better compared to, di ba? Mayroong mga gano'n. Best naman, kapag sinabi mo namang best is, siya na yun, it's either tatlo, 3 or more yung pinag-compare natin, di ba? Or pwede natin sabihin, sa lahat-lahat, di ba? Siya na yung pinaka-the best. So, yun, para sa text natin sa araw na ito, basahin po natin. Nasa Philippians verse 1, chapter 1, verse 12 to 29. Ako na po muna magbabasa din, sunod-sunod po tayo. Okay lang po ba? So ako na po muna magbabasa. Sabi dito sa 12, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang mga nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng pang naririto na ako'y nabilanggo dahil sa pagsunod ko kay Kristo. Verse 14. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkabilanggo. Hindi lamang iyon, lalong pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral sa salita ng Diyos. Verse 15. Totoo nga na may ilang nangangarap tungkol kay Kristo dahil sa pagkaingit at pagkahilig sa pakikipagtalo, ngunit mayroon din namang nangangaral ng may tapat na hangarin. 16. Si Kristo ay pinapangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal, sapagkat alam nilang ako'y hinirang upang ipagtanggol ang magandang balita. Verse 17. Ngunit ang iba ay nangangaral ng di tapat sa kalooban, kundi dahil sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat hangad nilang dagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkakabilanggo. Verse 18. Ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Ikinagagalak ko na si Kristo ay may pangangaral, maging tapat man o hindi. Ang hangarin ng mga nangangaral, ang isa ko pang ikinagagalak. Verse 19, ay ang pag-asang ako'y makakalaya sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at sa tulong ng Espiritu ni Jesucristo. Verse 20, ang aking nanais at inaasahan ay ang hindi ako kapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon, at lalo na ngayon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan. Verse 21. Pagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo sa kamatayan ay Panginoon. Verse 22. Kung ako'y mananatiling buhay, ito'y kapakipakinabang, sapagkat marami pa akong magagawang mabubuting bagay. Hindi ko ngayon malaman kung alin ang aking ito. Verse 23. May pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo, sapagkat ito ang lalong mabuti. 24. Ngunit alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. 25. Dahil dito, natitiyak ko nga kayo mabubuhay pa at makakasama ninyong lahat upang matulungan kayong magpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. 26. Kung magkagayon, lalo ninyo akong ipagmamalaki at lalo ninyo pupurihin si Kristo Jesus dahil sa aking pagbabalik sa inyo. Verse 27, kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ng nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin akong kayo'y naninindigan sa isang diwa at sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya sa magandang balita. 28. Huwag kayong matakot
sa inyong mga kaaway. Magpakatatag kayo sapagkat ito mismo ang palatandaan na sila ay mapapahamak at kayo ililigtas ng Diyos. 59. Dahil pinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alaala ko. Amen. So, Amen. yun po. Maraming salamat sa Panginoon sa binasa nating text. So, ipagdasal po muna natin yung text. Lord, maraming salamat Panginoon sa umagang ito, Panginoon, sa panibago na naman pagkakataon na kami ay makakapag-aral ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, bago po kami mag-umpisa at maaral ng iyong salita, Lord, humingi po kami ng linis, Lord. Linisin mo po kami, Panginoon. Tagalin mo po, Panginoon, yung mga lalanghainahin, Panginoon, yung mga iniisip namin na pwede maging sagapat sa pag-aaral sa umagang ito, Panginoon. Lord, lalo na po ang gagawin yung tagapagturo, Panginoon. Lord, kayo po ang makita at marinig sa umagang ito, Lord. Gamitin mo po ako, Panginoon, na salita mo lamang, Panginoon. Ibaba mo pa ako, Panginoon. Wala po akong alam, Panginoon. Ikaw po ang magbibigay sa akin ng mga ituturo ko, Panginoon. Lord, tagalin mo po, Panginoon, yung human wisdom, Panginoon, na mababanggit ko. Bagos, Lord, yung sarili mo ng kaalaman, ang mangibabaw, Panginoon, at may pangalan sa umagang ito. Lord, maraming salamat at sa natitira pang mga oras sa umaga at sa hapong sa araw na ito, Panginoon, kayo na pong bahala. Pinabalik po namin ng lahat-lahat sa iyo, Lord, sa iyo nag-iisang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na po tayo. So, good, better, best, di ba? Alin pa akong pagpipiliin sa inyo, di ba? Lahat naman yan maganda kasi positive lang. Hindi naman yan bad, worse, di ba? Good, better, best. So, kung pagpipiliin tayo, di ba? Siyempre, saan ba tayo pipili? Siyempre, best, di ba? Best kasi yun yung pinakamainam talaga. Good, okay. Mas maganda kung better kasi mas okay pa. Siyempre, the best talaga kapag yung pinaka maganda, yung the best yung sinasabi doon sa turo natin. So, konting review muna tayo, di ba? So, alam ko naman na nag-aral tayo, di ba? Na-topic din ito sa elementary tayo or no high school, di ba? When we are comparing, di ba? We use these terms, di ba? Good, better, best. Or sometimes, di ba? Kapag kapalit nito, yung ER, EST na pattern, di ba? Kunwari, cute, cuter, cutest. Ibig sabihin, yung cute is good, di ba? Yung cuter is better. Cutest naman is yun siya yung the best. Hiroshi desu ka? Para nasa school tayo. So, sorry. Yes, sorry. I'm saying. Yun po yung sabi doon. So, for example, sa good, sabi natin, Japan's karage is good, di ba? Nakakain na ba lahat ng karage? Diba? Amen. Sino ba hindi pa nakakain ng karage dito? Pwede rin natin sabihin na KFC's oven baked fried chicken is better, di ba? Mas masarap yun sa karage. Para sa akin kasi personal ko yung opinion, di ba? I think mas better yung KFC kaysa dun sa normal na karage sa supa. Pero, but Jollibee's Chicken Joy is the best, di ba? Parang yun yung level na comparison niya ba? Na, syempre, parang wala talaga makakamputay dun sa the best, di ba? Or kung iahanin natin sa ibang context, di ba? Sabihin natin, di ba, Japan's karage is yummy, di ba? Yummy, masarap. Pero sabihin din natin na KFC is yummier. Pero sabihin natin, di ba, Jollibee is the yummiest, di ba? Kaya may yung burger. Yan pa, yun yung ibig yung sabihin. Good, better, and best. So, sa nabasa po natin kanina na text, di ba, maraming mga comparisons doon kung napapansin mo, kapag dinidid natin yung binasa natin kanina. Maraming comparisons doon na ginamit. So, una doon sabi sa mas mabuting mabilanggo, di ba? Nasa text yun ng 12, basta 12 to, 12, 13, 14. Sabi doon sa 12, di ba? Comparison sabi niya, mas mabuting mabilanggo, di ba? Mas mabuti daw yung mas bilanggo, mas better sa kanya na mabilanggo. Kasi mayroon siyang mayroon siyang purpose bakit siya mabibilanggo. Ano ba yung purpose bakit mabilanggo si Pablo? Siyempre, di ba, nabilanggo siya para mas lalo pang maipalaganap yung salita ng Diyos, di ba? Isipin natin yung situation niya na naibilanggo, kung sa terms natin, sa worldly terms, masama yun kasi may bibilanggo ka, di ba? Sino ba naman ang gusto mong may bilanggo at saka siyempre sa atin ang gusto pumasok ng bilangguan, di ba? Pero kung kay Pablo lang, di ba? Iba yung mindset niya kasi parang mabibilanggo man ako, pero this is for the better, di ba? This is for the better kasi mas lalo kong ma-share yung salita ng Panginoon, di ba? Kung familiar kayo dun sa story ni Pablo na, di ba, yung naibilanggo sila dahil sa pag-publish ng Word of God, di ba?
Pero dito sa story naman sa Philippians is, yun nga, same na story yun. Na ibinigay siya doon sa prison, di ba? Nakapag-share siya doon sa mga prisoners. Nakapag-share siya doon sa mga guardiang nagbabantay sa kanila, di ba? Maraming curious bakit ba sila nag-preach, di ba? Bakit siya naibilang ko, hindi naman siya masamang tao, kung totoo siya, hindi siya literal na masamang tao, pero bakit siya ibinilang ko? So, may mga pamamaraan yung Panginoon na hindi natin sukat akalain ba? Bakit ba ako nalagay sa ganitong sitwasyon, di ba? Bakit ba ako nalagay sa ganito, di ba? Kung tutusin naman is yung mga ng Panginoon sa atin, hindi naman yun sa ikakasama natin, di ba? Para sa ikabubuti natin yun, di ba? Marahil siguro, we think na nandito sa situation natin, nahihirapan tayo. Minsan may times na papahintulot na natin ang Lord eh. Lord, bakit ba ako nandito? Nagrereklamo tayo eh. Pero hindi natin makita yung brighter side pa. Sa far view or talagang talagang mas malaking view, mayroon talagang gusto ang Lord para sa atin na mas papabuti tayo, di ba? Hindi ba natin na-realize na parang napasama pa nga ako eh, pero hindi natin masasabi kasi ang Lord talaga is hindi sinungaling, di ba? Ang Lord is totoo sa kanyang mga pangako, di ba? Kapag sabi ng Lord na I want the best for you, ibibigay niya talaga yung best para sa iyo. At yung sa lang naman dun is, nasa atin kasi yun eh, kung willing ba tayong mag-take ng risk dun sa best na binibigay ng Lord, or gusto or kaya din natin gawin yung best natin para masagutan or makatagun dun sa best na hinihingi ng Panginoon para sa atin. So yun po. So, another comparison din po naman, kung i-relate ko lang dapat, doon sa verse 14, sa libro. Diba? Nakabuti yung pagkabilanggo ni Pablo kasi, diba, kung sa babasahin natin, diba? At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanila pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkabilanggo, diba? Nung nabilanggo kasi si Pablo, diba, humingi siya, hindi naman siya humingi ng prayer. Actually, nag-prayer yung buong kapatiran sa Philippians na, Lord, na i-deliver mo si Pablo kasi nakulong siya eh, diba? Nananalig yung mga kapatiran na hindi naman masama si Pablo eh, bakit naibilanggo. Parang mas naging daan yun para tumatag yung pananampalataya ng mga tao ba. Kasi yung ginagawa nila is, yung isipin natin nung unang panahon, dun sa panahon nila Pablo, di ba? Lahat yun ng mga disciple ni Lord, nung tinutugis yun, di ba? Tinutugis, pinapapatay, pinapapugutan ng ulo, di ba? Kung ano-ano ng mga torture ang pinapagawa sa kanila eh, di ba? Mayroon pa nga yung binitay ng patiwari, yung mga gano'n, may pinahila pa doon sa kanila, parang ox daw, di ba? Hirain ng dalawang ox yun, di ba? Katawan mo, di ba? Kabilang katawan mo, hilahin ka ng baka na malakas na dalawa, di ba? Parang mahati yung katawan mo. Kung isipin natin, di ba? Grabe yung torture na dinaanan ng mga disciple. Pero, iisipin natin, hindi yun negative eh. Kasi, kung isipin natin, mas grabe pa yung positive na naidulot ng pagkabilanggo ni Pablo. And doon sa another comparison sa nabasa natin kanina, di ba? Ang pangaral ng magandang balita through those with true intentions and those who are not. Di ba? Nabanggit doon sa verse 18. Sabi doon sa verse 18. Totoo, may mga nagtuturo na hindi lahat na nagtuturo na about sa word of God is totoo yung tinuturo. O talagang bukal sa loob nila. Sabi dito, di ba? Ngunit walang anuman sa akin ang lahat niya. Pero ibaliwala yun, totoo man o hindi. Ang sinasabi ng mga nagtuturo, sabi ni Pablo, for the benefit pa rin yun ng Lord kasi nasispread yung word ng Panginoon, di ba? Kung totoo, mas maganda kasi totoo yung intention ng mga nagtuturo eh, nabukas sa loob niya. Meron din naman kasi nagtuturo lang para magkaroon ng views sa YouTube, di ba? May mga ganong intention, hindi natin alam, di ba? Meron din naman nagtuturo kasi para masabi na matalino siya. Nag-aaral kaya ako ng theology for 4 years, di ba? Nag-aaral ako ng ganito para masabi na syempre yung pinag-aralan ko, para sa yung pinag-aralan ko. So, sabi ni Pablo doon, di ba? Totoo man o di ba, tapat man o hindi ang hangarin ng mga mangangaral, ang isa ko pang iniginagalang ay ang pag-asang ako'y makalaya sa pamamagitan. Pero sa isang text doon, sabi niya, dahil nga sa pagtuturo, di ba? Bad or good man yung intention ng tuturo, pareho pa rin nakaka-benefit yung Lord doon. Kasi nasi-spread yung word of God, di ba? Kasi maganda kung totoo yung tinuturo, di ba? Mas ikakalalago. Pero kahit hindi mo sabihin na, hindi naman masabi natin tao eh, sa tao na pag tinignan natin yung nagtuturo, ano ba itong taong to, di ba? Nasa Lord ba talaga to? Hindi. Pero nagsasalita siya or nangangalan siya ng word of God, di ba? May mga ganon, di ba? Hindi ko naman nila lahat, pero mayroon talagang ganon na
sabi nga sa Bible, di ba, sa bago ako dumating, di ba, sa Revelation, di ba, maraming maglalabas ang mga false prophets, di ba, mga antichrist na kiniklaim nila na ako kay Kristo ako, pero sa totoo naman, di ba, nililigaw lang yung mga totoong Kristiyano, yung mga deceivers, yung gano'n, di ba? Talagang totoo at totoo mangyayari yun, di ba? Maraming turo na inaano sa Facebook, sa YouTube, manood ka nga, di ba? Ang daming mga preachings dyan, di ba? Pero sabi, pinapaalalahanan tayo lagi ng ating mahal na bishop, ni Nanay Pastora, na we should be sensitive in the spirit. Kasi yung mga turo kasi yan, di ba, pwedeng mahawa kayo kasi spirit yan eh, di ba? Yung sinasabi yung transference of the spirit na sa kakapakinig at kakapinig mo ng mga ganito, parang hindi mo alam, parang nabibrainwash ka na, slowly. Pero mabait ang Lord, kasi alam ko ang Lord na siya mismo kasi yung papakilala, kung talagang tayo mismo yung magsisik sa Kanya, siya yung talagang magre-reveal sa'yo eh, di ba? Personal yan na relationship sa Panginoon, di ba? Totoo at nakakatulong na ito, yung mga gawain natin, natututo tayo, di ba? Nagkakaroon tayo ng idea about sa Word of God. Pero iba pa rin yung personal na relationship natin sa Panginoon ng sarili mo, magdi-devotion ka, magbabasa ka ng Bible. Alam ko sa atin, buhay Kristiyano, may mga questions tayo, di ba? May mga totoo ba talaga ang Lord, di ba? Mayroon tayong mga totoo ba talaga yung mga ganitong mga paniniwala. So, maganda yon kasi may question tayo. It's a sign kasi curious tayo na kilalanin yung Lord, di ba? Maganda yung sign. Kasi wag lang tayong maging close-minded. Maging close-minded na ganito, ganito pinaniwala ko. Ako, hindi ko sinasabi kasi I'm a Catholic before. Salamat sa Lord kasi naging Catholic ako, di ba? At saka salamat kasi na-compare ko kasi nalalaman ko na ano talaga yung totoong Diyos, di ba? Malalaman ko kasi na iba yung pakiramdam na yung makikilala mo yung totoong Panginoon. Kasi you can compare. Kung sa atin, hindi ko naman sinasabing lahat, di ba? Kung may mga pinagdadaanan kayo or for example, galing kayo sa ibang religion, di ba? May i-compare mo, mararamdaman mo talaga na kung saan yung presence ng Lord kahit konti lang kayo, kahit hindi man ganun kabongga-bongga yung simbahan nyo, di ba? Wala man masyadong budget yung simbahan nyo, di ba? Wala man kayong pakain siguro talaga after ng mass, ganyan, or wala kayong mga celebrations, mga pista-pista, pero iba yung kasayahan, yung talagang pakiramdam na nakilala mo yung Lord. Iba yung pakiramdam. So, yun po, sa letter C, sabi naman dito, mas mabuting mabuhay kaysa mamatay. Yung isang comparison, di ba? Kung nabanggit doon sa verse 21, sabi doon kanina, anong pipiliin mo, buhay o kamatayan? Di ba? Kung practicality, di ba? Gusto mo mabuhay o mamatay? Di ba? Siyempre, gusto mo mabuhay. Kung nasa world ka, Pero si Pablito, mas gusto niya pang mamatay eh. Mas gusto niya pa yung kamatay kasi mamimit niya na ang Lord. Di ba? Wala na siyang paghihirap sa mundo. Pero sabi niya, mas mabuti pa siguro mabuhay kasi may purpose pa ang Lord sa akin. Di ba? Kahit alam niyang mas mabuti mamatay siya para mamit niya na yung Lord, sabi niya is, mas makakabuti siguro kapag mabubuhay pa ako kasi mas marami pa akong masisharean, di ba? Mas marami pa akong maaabot na kaluluwa, di ba? Mas spread ko pa yung salita ng Lord. Pero kung totoo talaga sa kanya, nabagit niya di ba doon na mas mabuti pa yung saan text ba yun? Basta basahin natin. Ang aking pinaka-analyze sa pinasahan ay hindi ako mapaya sa lumabay, kundi sa lahat ng panahon. Yan. 21. Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay ipakinabang. Kung ako'y mananatiling buhay, ito'y kapakipakinabang. Di ba? Kapakipakinabang. Sapagkat marami pa akong magagawang mabuting bagay. Ibig sabihin, for example, tayo, nakilala sa Lord, mas maganda na mabuhay pa tayo kasi pwede pa natin ma-prevent yung pagkakamali natin, may chance pa tayo kasi para magbago. Pero alam ko si Pablo naman kasi mabuti na talaga siya eh, di ba? Mas mainam sa kanya, sabi niya, mas mainam na mamatay na nga ako kasi mamimit ko na ang Lord, sabi niya. Pero doon, mabuti ba? Hindi ko ngayon malaman kung alin ang aking pipiliin. Nalilito siya kung gusto ko na bang mamatay o kung gusto pa bang mabuhay. I-continue natin sa 23 bro. Doon sa 23, may pagtatalo sa loob ko, di ba? Na ano siya ba? Tagal? Nababagabag sa nalilito siya kung gusto niya na bang mamatay o mabuhay. Nais ko nang pumanaw, di ba? Sabi niya nga, gusto niya mamatay. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo sapagkat ito ang lalong mas mabuti. Yun naman talaga yung talagang pinaka-strive natin, di ba? Kasi
hindi natin alam, di ba? Yung pinaka-strive, yung pinaka-only hope natin na ma-rapture tayo, ma'am, na makasama natin ng Panginoon. Di ba? Yun yung pinaka-goal natin, bakit tayo nag-aaral, di ba? Bakit tayo nagbibuild ng relationship with Christ. Kasi gusto natin masama doon sa blessed hope na yon na ma-rapture, di ba? So, yun, sabi niya. Ngunit alang-alang sa inyo, di ba? Mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. Kasi di ba? Mas, kung grabe, parang napaka-martir ni Pablo. Kasi, martyr siya in a sense na talagang maganda kasi nakikita mo ta kanya yung pagiging Christ-like ba na di ba si Cristo nagbuhis ng buhay para sa atin, di ba? Siya rin naman is siguro sa pag-preach, di ba? Hindi natin alam, di ba? Pero sa kwento naman sa Bible kasi, ang dami nilang pinagdaanan sa pag-share ng salita ng Lord, di ba? Ang daming persecutions ba? Persecutions, di ba? Dahil dito, natitiyak ko, ako yung mabubuhay. Di ba? Kiname niya na mabubuhay ako. Mabubuhay siya kasi marami pa siyang gustong ma-reach na souls, di ba? Mas marami makasama niyo lahat upang matulungan kayong magpatuloy na may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon, di ba? Kung yun, tatanungin ko kayo ulit, gusto mo mabuhay o mamatay? Kung pipiliin niyo, di ba? Mabuhay o mamatay, di ba? So, personally, di ba, ako talaga ayaw ko pang mamatay kasi ang dami ko pa kailangan ipagsisi sa Panginoon. Ang dami ko pa kailangan talagang ihingi ng tawad kasi hindi pa ako kampante na sabihin na gusto ko na mamatay kasi alam ko, di ba, totoo sa atin yan lahat. It's between you and the Lord, alam mo yung status ng relationship mo sa Panginoon. Hindi ko masasabi kasi hindi naman kita personal na kilala. Pero ako sa sarili ko talaga, masasabi ko na hindi pa ako ready. Kung kunin mo na ako mamaya, di ba? Hindi talaga ako ready. Alam ko kung saan ako babagsak. Sa impyerno siguro. Yun. Pero mabait ang Lord, no? Nag-lock bro. Mayroon dito. Sorry. Nagpanik ako. Yan po. So, yun yung mga comparison, di ba? Good, better, best. So, better pa lang yun eh. Hanggang better na mas, di ba? Mas pipiliin ko yun. Di ba? Yung papunta na tayo dun sa best mamaya. So, there's a saying sa English, di ba? Good, better, best. Sundan niyo ako mamaya. Ulitin niyo lang yung sasabihin ko mamaya. Hindi, pwede rin sundan niyo ako habang sinasabi ko yung text ba? Good, better, best. Kayo naman. Good, better, best. Don't let it rest. Don't let it rest. Until your good becomes better. Until your good becomes better. And your better becomes best. And your better becomes best. So, never stop striving for the best. Never stop striving for the best. So, di ba yun, di ba? Kontento lang ba tayo na good lang tayo? Hindi, di ba? Dapat sinasabi kasi doon sa ano na, as much as meron pang room for improvement, di ba? As long as pwede pang i-improve, di ba? Dapat mag-improve tayo. Kasi yun ang gusto ng Panginoon sa atin, di ba? Gusto ng Panginoon na yung best ang gusto ko para sa iyo na huwag kang manatili lang dyan, di ba? Kung pinagpapala ka man ngayon, di ba? Pagpapalain ka pa ng lalo ng Panginoon para magamit ka rin ng Lord para magpala sa ibang tao. So, yun yung parang point to. So, yun. Pero, ang Lord nagpapala, di ba? Siyempre, di ba, nagpapala gusto niya ng Lord. Gusto niya ng Lord na yung best na sa'yo. Maging maganda yung pamumuhay mo, maging ganda yung kalusugan mo, di ba? Maging ganda yung relationship mo sa trabaho, or kung may kagalit ka man sa trabaho, yung mga leader mo, di ba? Kung medyo masungit man yung leader niya, di ba? Gusto ng Lord. At saka syempre, ikaw naman, gusto mo rin naman talagang mag-improve, di ba? Yung condition na yon, di ba? Yon. So, pero, di ba? Kung ang Lord ginagawa niya ang lahat para magpabuti ka, syempre yung kaaway din naman, ginagawa rin lahat, di ba? Sino ba yung kaaway ng Lord, di ba? Alam naman rin, si Taning, di ba? Ginagawa niya rin lahat yung kaya niyang gawin para magbida-bidahan din siya, para maging best din siya, di ba? Siya yung pinaka-the best na kontrabida, di ba? Sabi sa John 10:10, wala dun sa text, pero babasahin ko dun bro. Sabi sa John 10:10, di ba? The thief, di ba? The thief comes only to steal and kill and destroy. Sino yung thief na yon? Di ba? Yung kaaway, di ba? Kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the fullest, di ba? Yung fullest na yun sinasabi is yung best, di ba? Yung sinasabi. Ang kalaban pumunta para, di ba, nakawin yung joy na binibigay sa atin ng Panginoon, di ba? Dapat ito, hindi ka maging masaya, huwag kang maging masaya. KJ yung yung kaway, yung tagat, ang tawag dun sa atin, yung parang KJ ba? KJ, na ayaw niya maging masaya ka, kasi dapat, siguro malungkot siguro yung kaaway, no? Kasi gusto niya maging malungkot ka rin.
Kontrabida. Kasi damay-damay na ba? Kasi malungkot nga siya. Dapat malungkot ka rin. Pero di ba ang Lord gusto niya tayo maging masaya. Yun yung pinaka main purpose ng kaaway, di ba? Na talagang nakawin yung joy na binibigay ng Lord sa atin. Kagaya ngayon, di ba? Yung nandito tayo. Masaya tayo kasi nandito tayo kasi nagpapalakasan tayo, di ba? Pero ang kaaway, dapat wala ka dyan ngayon, dapat doon ka sa bahay natutulog, di ba? Nag-Facebook ka dapat. Dapat na umiinom ka ngayon, dapat nagpa-party ka kasama ng mga kasama mo, di ba? Yun is joy, may joy naman doon, pero joy sa mundo siguro, di ba? Temporary, hindi siya temporary na joy ba na, oh, ngayon linggo, nag-inom tayo, pagkabukas, trabaho naman, ano ka na naman? Bangag ka na naman, or hi. Pero itong joy na binibigay sa atin ng Lord kasi nag-aaral tayo, ano to parang naitatanim kasi sa puso natin, di ba? Anytime, every time, pwede nating hugutin yung joy na yun para kapag nakakaranas tayo ng mga panahon na nanlulumay tayo or nalulungkot tayo, pwede nating alalahanin yung naituro sa atin sa gawain na, nga pala, no? Pwede nating, di ba, yung nabasa nating text, di ba? Hanapin mo yun sa Bible, di ba? Yun pala yung gustong sabihin ng Lord sa atin na, totoo yun na mayroong pamamaraan ng Lord, di ba? Pamamaraan ng Lord na parang maging masaya tayo, hindi lang sa yung marami kang pera, di ba? Good yun, marami kang pera, pero hindi siya talagang good in a sense na, kasi di ba, evil is, and money is the root of all evil, di ba? Okay lang na, walang masama na magkaroon ng pera, pero masama yung talagang pera na yung hinahanap para sa sakin ka na ba, di ba? Iba yung parang intention mo, bakit gusto mo magkaroon ng maraming pera. Yun po yun. So, kapag sinabi dun sa verse kanina na, I have come that they may have life, di ba? Yun naman ang gusto ng Lord dumating ang Lord para magkaroon tayo ng buhay, di ba? Para mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan, di ba? Kasi unti-unti tayo namamatay dito sa mundo, di ba? Hindi ba natin alam, di ba? Kasi itong mundo na to, paghali na to ng devil, di ba? Ang existing king ng world na to is ang devil na, di ba? Kaya nasa domain tayo ng devil. Pero dahil sa pag-asa na binibigay ng Lord sa atin na yun, someday, di ba? Kapag dumating siya, makasama natin at matanggal tayo dito sa mundo ito. So yun, ma-rapture na tayo. So, yun po. So, sino ba sa atin ayaw ng best, di ba? Taas ang kamay, sino ba ayaw sa atin ng best? Di ba? Ayaw? O, sino gusto mo yung best? Wala rin mo taas ang kamay. Nagdadalawang isip pa. Nagdadalawang isip. Siyempre, lahat tayo gusto natin ng best, di ba? So, Best of the best. Best of the best, di ba? Kapag sinabi yung best in a spiritually aspect, di ba? Yung blessed, yung sinasabi natin blessed, di ba? Na mahirap ka man, pero basta may Lord ka, masaya ka, wala kang inaalala ba? Kahit kumakain lang kayo ng tuyo, uy, masarap kaya ang tuyo, di ba? Bagong lang, at saka sinasasaw yung talong na prinito, gano'n. Ayun lang, ayun ba? Kahit sila. So sabi po doon, you cannot say that someone is blessed if sabi dito, di ba, mayaman ka nga at maraming pera, pero dami mo namang sakit. Paano mo i-enjoy yung pera mo? Pang-maintenance mo naman. Diba? Hindi ka nakakagala kasi masama yung pakiramdam mo. Dami mo namang pera, pero di ba, puro ka inom na doon na sa gamot, naubos yung ano mo, doon sa pag-rehabilitate ng katawan mo. Di ba? Mas mainam nga yung sabihin natin na mahirap ako, pero healthy ako eh. Di ba? Di ba, totoo yan. Di ba? Mayaman ka nga, pero ang dami mo namang mga alalahanin, di ba? Sa sobrang yaman mo, ang dami namang utang sa'yo. Di ba? Siyempre, yung na-stress ka kasi hindi sila magbabayad sa'yo, di ba? Yan yung mga alalahin na yun talaga ng mundo na, oo, totoo na marami kang financially stable ka, dami mong pera. Pero ang dami mo rin kasi naalala na wala kang peace of mind, wala kang peace of heart, na hindi ka makatulog sa gabi kasi Problema para baka nakawin ako, di ba? Kailangan kong bumili ng vault kasi kailangan ko ilagay doon yung pera ko. Paano na lang kapag nasunog yung bahay ko, masunog yung mga pera ko? Diba? May mga ganun nga eh, di ba? Hindi sila nag-iimpok sa bangko. Iniimpok nila sa bahay, sa vault. Kasi takot sila baka masunog na yung bangko. Baka nakawa ba o magkaroon ng robbery. Eh paano kayong bahay mo nasunog, di ba? Doon na halos napunta yung mga alalahanin niya ba na hindi na siya nagkaroon ng peace kasi doon na natuon yung isip niya. So, yun po. Hindi yun better, kasi hindi yun blessing. Then, pwede rin sabihin natin, mayaman ka pero malayo ang loob mo sa mga mahal mo sa buhay.
perfect example, di ba? Hindi naman ako sa nakikimarites, di ba? Yung sa latest ngayon sa Facebook kasi si Yulo, di ba? Kasi di ba ang dami niyang premyo kasi nakadalawang goal siya, ilang million, siguro naka 100 million na siya. Pero hindi ko naman sinasabi na wala siyang peace. Pero iba kasi ang internet parang ginagawa ng story. Ganito. Siguro may pagkakamali rin yung parents. At saka may pagkakamali rin si Yulo. Pero na-sensationalize na ba? Nagagamit ba? Nagagamit na sa mga nag-advertisers, di ba? Yung mga politiko. Meron din. Hindi lang na alam, di ba? May nagagamit din sa politiko. Pero nakakapanghinayang na gano'n na. Kasi mayaman pero marami kasi yung cases hindi lang naman siya yung sinasabi ko at saka hindi rin ako nagtitake sides na against ako kay Yulo at saka against ako sa nanay niya pero yung situation na mayaman ka nga pero malayo yung lupo sa pamilya mo na kagaya natin di ba hindi ko na kagaya natin nasa Japan tayo pero yung pamilya natin sa Pilipinas hindi ka nagpapadala di ba. Hindi ko naman sinasabi hindi ka nagpapadala. Lahat tayo, ako nagpapadala ko. Pero kung may ganong case ba, na may mga tao man na gano'n na ang sarap-sarap ng buhay na tinatamasa sa ibang bansa or kung kahit hindi sa ibang bansa o kahit nasa Pilipinas ka na lang kung naka-ahawal ka na sa kahirapan pero nakakalimutan mo yung family mo na yung family mo doon naghihirap, di ba? Masama man or naging mabuti man yung pamilya mo sa'yo, tatay o nanay mo yan, pero kadugo mo yan di ba? Hindi pwedeng pwede mo namang hindi tulungan pero wag dumating sa point na talagang parang meron ng sinasabi ba na gano'n na malayo yung loob na nagkakaroon ng rift, di ba? Nagkakaroon ng idwaan. Nagkakaroon ng idwaan sa magkapatid, di ba? Ilan ba sila magkapatid, di ba? Yung dalawa niyang kapatid doon nasa sila nanay niya. Parang ang sa akin lang nakita ko personally parang na-influensyahan siya ng girlfriend niya na gano'n. Pero hindi natin alam yung totoong nangyari kaya huwag tayong magkaroon ng comment. Huwag kayong mag-comment sa Facebook toxic ang Facebook. Huwag kayong mag-like doon sa mga ganong mga Yun pa. So, yun yung better. Hindi siya better. Better siya siguro sa mundo. Yung mga tao sa mundo. Yung mayaman. Bitter. Magandang point yan, brother Tom. So, yun po. Striving for the best, di ba? Di ba, ang gusto ng Panginoon sa atin is, kasi ang Panginoon, kahit hindi siya magsumikap, kaya niyang gawin ang lahat, di ba? Pero, ang hope ng Lord sa atin is, maging mabuti tayo at mapabuti tayo. Kaya, dapat tayo, gawin natin yung part natin na maging mabuti din, di ba? So, we should strive for the best. For example, how to strive for the best, di ba? Kagaya ni Sister, nag-aaral sa Nihongo para mag-improve yung Nihongo niya. Hindi lang naman yun para sa sabihin na nakapasa ako ng ganitong level. Siyempre, magagamit mo yun kasi sa talagang experience mo sa trabaho, hindi ka mahihirapan kasi lalo na hindi ka mabubuli ng upload. Kasi marunong ka nang sumasagot-sagot ka na ha. Sige ngayon, kasi mag-level up ako para masagot pa kita. Hindi ka na, di ba? Totoo yun kasi mas nagkakaroon ka ng confidence na sa trabaho mo, di ba? Di ba? Paano ba naman yung totoo yan kasi ang daming kababayan natin na nabubuli sa work. Lalo na yung mga trainee na binabaka-baka na ng mga hapon pero wala pa rin. Hi, di ba? Pero totoo yun. Kasi nangyari din kasi sa akin nung trainee ako na nabully ako, hindi naman sa physically na bullying na sinasaktan. Yung bully naman sa akin kasi alam naman ng hapon na kasama ko ng Furyo, yung ginagawa ko. Hinahayaan na lang ako, hanggang naipon na yung Furyo. Alam ko na hindi niya ako inasa, nagtatanong ako sa kanya, paano na i-set up yung machine kasi nag-Furyo na. Wala, pinababayaan niya ako hanggang sa natapos na yung shift. Training pa ako sa Shizuoka ako na sa Shimizu, Hitachi Appliance. Hanggang sa dumating na, tapos na yung shift na kasi night shift yun. Naglakas talaga ako ng loob. Tumapit ako sa kumitso ko. Kasi kumitso, pwedeng palitan mo na ako ng partner, ipalit mo na ako ng shift kasi ayaw ko na dun sa partner ko. Kasi, kaya mo, dami kong Furyo. Diba? Sayang yung production, di ba? Na-hit na namin yung goal na i-produce yung mga ganitong kailangan i-produce sa amin, pero Furyo naman, di ba?
yung puryo na yun, naayos pa naman kasi kung nakatakwed lang yun i-grade lang yun, sunod ikakabit na ulit. Pero puryo is puryo, di ba? So, ano yun, parang nagkaroon ako ng parang ano na, wala akong ganang trabaho. Siyempre, yun lang naman yung makakasama ko ngayong gabi. Buong gabi kami lang magkasama. Di ba? Hanggang sa dumating yung point na hindi yun inabutan ng isang week. Na, kasi pinalit kami ng shift kasi sinubukan ng commission namin na palitan yung kasama ng hapon na yun. Siguro kasi marami na yung nagreklamo sa hapon na yun na ayaw na siyang kasama. Kaya siguro sinubukan ako na ipalit doon sa partner noon. Kaya siguro na ang lakas ng kumpiyansa sila kasi guardian di ba? Hindi siguro ito magre-reklamo kahit ibuli-guli lang ako. Pero yun, salamat sir kasi nabigyan ako ng confidence na mag-voice out ba na mali na to mali na to, di ba? At saka salamat sir kasi yung kumitso ko, talagang pinalitan ako ng partner. Doon ka muna kay Lolo, di ba? Kasi may mga kaibigan ako doon halos matatanda. At saka napakabait talaga ng mga tao doon, except doon sa taong yun talaga. Di ba? Yung taong yun talaga. At saka sabi ng pastor natin dati ba, ibibigay sa kay siya ng Lord kung correct. Hindi ka pasensyoso. Ibibigay sa iyo na partner o na tao, yun talaga magtitest din ng patience mo. Di ba? Salamat kasi napahintulot din ako sa ganun. May learning, di ba? May learning doon sa nangyaring doon. So yun po, striving for the best, di ba? Improving your skills. For example, sa driving, di ba? Sa Masord, na pumunta ako sa driving, nagkaroon ako ng driving skills, di ba? How many times na ako bumagsak, di ba? Actually, nakailang bagsak ako sa driving. Sa driving, mga 3 sa non-professional at saka 2 beses ako nag-take bago ako pumasa para sa talagang license talaga na exam. Pero salamat sir kasi may tinuturo kasi siya sa bawat failure. Na, kapag siguro hindi ko natutunan itong failure nito sa loob, during my driving, paano lang kaya kung sa actual road ako na-disgrasya, di ba? Talagang yung maganong learning na salamat Lord kasi talagang pinahintunod mo akong bumagsak. Kasi yun, ganun yung learning. Mayroon kasing downside doon kapag pumapas ka agad. Yun. Hindi ko naman sinasabi na ganun yung downside sa lahat, di ba? Mayroon kasi na, pumasa ako, ganito. Lumalaki kasi yung ulo, hindi ako nag-retake ng ilan ganyan di ba? Tinuturuan tayo ng humbleness ng Panginoon na, Lord, di ba, tinuturuan niya tayo ng humbleness na, Lord, ipasama ako para sa'yo naman to, di ba? Kasi sa Lord ka talaga tatawag kapag mga ganun mga cases, di ba? Na talagang nahihirapan ka, gusto mo ng Lord, mag-give up, gusto ko nang itigil itong driving, kalokohan ng driving na to, di ba? Diba? Pero hindi, kasi ang Lord naman ang talagang kikilos talaga. Papalad tayo kasi ang Lord is kinoconvict pa tayo ng mga ganun, hindi tayo kinoconvict na mag-give up agad ba. So, salamat sa Lord. Di ba? Striving for the best. For example, sa physical appearance, di ba? Naghilamos tayo para maging maliwanag sa mukha natin. Yung mga babae naman minsan, di ba, naglalagay ng makeup para maging better, di ba? Maging better ba? Para better, di ba? Ano yung mga kailangan ayusin sa katawan, di ba? Hanggang sa dumating yung point na minsan na talagang gusto nyo talaga mag-best, yung nagpapa-surgery na, di ba? Nagpaparitokin na kasi gusto nyo ng best, talaga gusto nyo ng bumida. Pero, iba, dumadating yung iba na hindi natin alam, may mga ibang instead na mapabest, di ba? Ano nangyari? Wala na, yung silicone na lusaw na sa mukha, di ba? Nagsag na yung mukha. Totoo yung mga ganong na. Hindi na kasi for the best yung in-aim niya, vanity na kasi yun Tawag dito, yung parang bisyo sa pagpapaganda ba na lahat na lang, di ba? Wala nang kakontentuhan. Wala nang content. Kailangan alisin ito, kailangan dagdagan ito. Kailangan dagdag at saka bawas, di ba? Hindi na nakontento, di ba? Hindi na ako nagpadagdag dito. Nagdagdag lang medyo maliit pa. Kasi pang nagdagdagan hanggang sa ang dami na nagdagdag, nakuba na sa kabigat-bigat. Marami kasing nangyayaring mga ganyang cases, di ba? Yung iba naman nagpapadagdag dito, di ba? Di ba? Yung may mga ganun, di ba, mga case na yung iba, nagpapamodify ng mukha, kasi gusto daw magmukhang ahas, yung mga ganun, parang may mga ganun ba? Simba ko, sabi ko yung mga ganun. So yun, yung sabi lang striving, pero ano bang striving? Basic sa kanila siguro yun. Then, meron din namang,
striving for naman sa improving your investments, di ba? You like your house, kaya ni Brother Tony, nagpapa-improve siya ng bahay, di ba? Mula sa kubo. Mula sa kubo na gawang kahoy, ngayon concrete house. Mula sa concrete house na, ano na, magka-multi-floor mansion na yan. Magkakaroon na yun ng elevator. Yun yung mga, ano ba, kasi gusto natin, nagpapa-improve tayo ng bahay kasi siyempre lumalaki yung pamilya natin. Hindi naman pwedeng, doon na kayo sa maliit na bahay na magkasiksikan para na kayo sa sardinas doon, di ba? Pagkaliko mo, nandun na si Bunso. Pagkaliko mo doon, nandun na si Kuya, di ba? So, yun, nag-improve tayo kasi gusto nating mapabuti. Amen? So, yun po. Like also with our faith, di ba? Siyempre, gusto natin yung mga best sa world, mga best invest, improve, like also with our faith and relationship with God, we are also striving for improvement for the best, di ba? Yung, kaya dito, nag-aaral tayo, di ba? Nakikinig tayo, umatin tayo kahit napakainit, kasi gusto natin matuto. Bakit natin gusto matuto? Kasi gusto natin madagdagan yung kaalaman natin tungkol sa Panginoon. Kasi hindi natin siya lubos makilala na tayo-tayo lang, minsan natin kailangan natin ng gabay, kailangan natin ng pastor, di ba? Kailangan ng mga bishop, di ba? Kasi may text sa Bible, di ba? Di ba? The Lord ang nagbibigay ng pastor, di ba? Sabi niya, I will give you pastors according to my heart. Kasi kung sino mang pastor yung ibinibigay sa atin, minsan masama man siya magsalita or nakakasakit. Kasi totoo naman yung sinasabi ng pastor kasi galing na yun sa salita ng Panginoon. Totoo yun kasi the truth hurts, but the truth will set us free. Totoo, minsan na napapakinig tayo sa preaching na tinatamaan tayo ba? Sabi ko, hindi naman ako yun, wala naman ako sinasabi sa pastor ko. Bakit parang alam niya yung mga ano ko na... Yun, hindi yung pastor yung nangungusap sa'yo actually, di ba? Ang Lord ang nangungusap sa'yo through the pastor sa word na dinideliver sa preaching. Yun po. So, paano tayo mag-improve sa ating relationship with the Lord, di ba? Una, di ba? Continued attending sa mga gawain, di ba? Di ba? Continued pag-attend sa mga gawain, di ba? Sabi nga, di ba? Faith comes from hearing and hearing the word of the Lord. Sabi dito sa Romans 10:17, di ba? Faith cometh by hearing. Kaya nga, ang pananampalataya ay bunga ng makikinig, ang makikinig naman ay bunga ng pangaral tungkol kay Kristo. Diba? Yan po. Pangalawa, di ba? Through hearing the word of God, we gain knowledge and wisdom that we can use with our worldly battles. Di ba? Meron tayong mga pagsubok sa buhay na minsan akala mo kaya mo, di ba? Pero hindi. Ang Lord lang talaga ang pwedeng mag-solve ng mga problem na yun, di ba? So, yun po, yung mga battles natin sa buhay, hindi natin alam, financial, emotional problem, problema sa pamilya ba yan, di ba? Problema kasi tumatanda na tayo, di ba? Mayroong mga ganong anxiety minsan na kasi tumatanda na ako, di ba? Magkakatrabaho pa ba ako, di ba? Mayroon pa ba akong lakas para pag-aralin yung mga anak ko, yung ganun, para supportahan yung mga family members ko, yung may ganon. So, yun, nakikinig tayo, di ba? Sa Panginoon. Kasi we are trying to gain knowledge, di ba? Yung wisdom na pwede natin magamit sa pang-araw-araw na pamumuhay, sa pagdidesisyon, di ba? Decision making. May mga decision making tayo minsan na go or to not to go, di ba? Yung totoo naman sa pagdidesisyon, di ba? Minsan napapahamak tayo kasi sa sobrang kumpante natin sa sarili natin na kaya ko to. So, kapag nung trinay mo na, wala, palpak wala, di ba? Then, nakakalimutan natin na nandyan naman ang Lord eh. Pwede na natin siyang i-access anytime, na pwede natin humingi ng advice. Or kapag may decision tayo, yung mga malalaking decision sa buhay, di ba? Yung decision is, mas maganda i-consult mo siya sa Bible ba? Is this decision is parang, good ba siya according sa Bible? Or mapapahamak ba ako kapag gano'n? Yung mga gano'ng mga bagay. Number 3, di ba? The Lord wants the best for you and we want to be the best versions of ourselves. Di ba? Siyempre, gusto natin maging best na version ng sarili natin, di ba? Kasi yun yung gusto ng Lord para sa atin eh. But, di ba, nabagit ko kanina, but the devil also wants something best kasi pabida nga yung kaaway, di ba? Pabida nga rin yung kaaway. Kaya nga bumagsak yung si Satanas sa lupa kasi pabida-bida siya sa langit eh, di ba? Gusto niya rin magkaroon ng level kagaya kay Lord, di ba? Na kung tutusin, di ba, si Satanas siya yung pinaka number 1 angel, di ba? Beautiful morning star nga siya, di ba? Sabi sa Pero bakit bumagsak yung
yung ano na yung kaaway na yun. Kasi gusto niya na magka-level sila ng Lord, kaya hindi naman pwedeng dalawa ang Lord, di ba? Isa lang ang Lord, di ba? Di ba? Sa sobrang pride niya, di ba? Na ano siya ng pride niya, kaya yun, dinapin siya sa lupa. So, gusto niya nga, di ba, sabi ko kanina, nakawin niyo yung fullness of joy na binibigay ng Lord sa atin. So, yun po. Number 4, alam ng Lord na lumalakas ka pag nakaka-attend ka ng gawain. Amen? Amen. So, nakakalakas. Totoo kasi sa isang linggo na battle natin sa mundo, di ba? Dito lang tayo nagre-recharge, di ba? Nagre-recharge tayo na, Lord, salamat kasi naka-charge na naman ako another week, di ba? Dito tayo nagkakaroon ng kalakasan spiritual, di ba? We gain courage and strength to fight situations in our lives that are sometimes, or most of the time, di ba, beyond our control. Di ba? Sa totoo lang, hindi mo kaya yun eh, di ba? Di ba? Hindi mo kaya yun na ikaw lang mag-isa, di ba? Sabi doon. Kaya gusto ng ating Panginoon na andito ka kasi palalakasin ka na at tuturuang, di ba, lumaban at maging malakas, di ba? Yun po. And number 5, the Lord wants us to live the very best of our lives. Gusto niya na tayong mapabuti. Not just good or better life, but the best life. Diba? Life is good, LG. Diba? Yun po. Tinutulungan tayo ng mga appliances para maging mapabuti yung buhay natin. Totoo naman yun. Pero, gusto niya tayong magkaroon ng magandang buhay. Diba? Sabihin nyo sa katabi mo ulit, di ba? Magandang buhay, kapatid. Amen, amen po. So, masasabi natin maganda or life is good siya kasi, di ba, kasi may work ka, di ba? You have a stable salary, you found the love of your life, di ba? Maganda ang pangatawan natin, di ba? Mas maganda pa kapag maganda rin yung pangatawan ng mga family members natin, yung mga mahal natin sa buhay. So, but when you say better, there is an improvement. Dapat merong improvement. For example, di ba? Your communication skills sa Nihongo, di ba dati? Ano lang, sorry, are. Di ba kapag umorder ka sa kore, ayan, totoo lang. Totoo, yun. Kahit gano'n nabubuhay natin. Kore kudasai, di ba? Sorry kudasai, yun yung pinaka-basic na Nihongo. Nabuhay tayo doon. Pero, iba rin yung pakiramdam na nag-i-improve na tayo, di ba? Meron na tayong paano, hitotsu, onegaishimasu na tayo, di ba? Alam na natin yung flavor ng ramen, di ba? Kasi na-memorize na natin, di ba? Yun yung sinasabing better, kasi nagkakaroon ka ng maraming options, maraming kang pwedeng gawin, kasi nag-level up yung skill mo ba? Hindi na lang kure na, di ba? Pero pwede ka lang minsan natatanong mo, discounted ba to, di ba? Natatanong natin, di ba? Ganon, di ba? Yun yung improvement na better, di ba? Pwede rin natin sabihin na there is an improvement kahit, di ba, sa salary. Na kahit nag-increase lang yan, kahit 100 yen lang yan sa isang taon, di ba? Improvement na yun kaya, di ba? I-times mo yan sa per hour, malaki na rin yung improvement niya, di ba? Better yon, better. Kasi i-compare mo siya doon sa dating walang improvement. So, ano yung pipiliin mo, di ba? Siyempre, doon sa merong dagdag. So, amen? Amen. So, pati, di ba, sabi dito, matatouch ko yun sa pagbibigay sa Panginoon, sa tithing. Siyempre kapag nag-i-improve yung salary or yung mga binibigay yung blessing sa atin ng Lord, di ba? Natututo rin kasi tayo na magbalik din, nag-i-improve rin yung tinatay sa atin sa Panginoon, binabalik natin sa Panginoon. Kasi yung binibigay ng Lord, dapat ma-share din kasi yon sa iba, di ba? Hindi lang natin dapat sa atin yon kasi ano yun eh, selfish yung gano'n, di ba? Selfish yung kinikim-kim lang natin yung blessing ng Lord. Ang blessing ng Lord is dapat i-share, di ba? Ang share, hindi lang para sa atin. Masaya tayo kasi blessed tayo, pero mas magiging blessing yun kapag na-share natin sa iba. Lalo na sa gawain ng Panginoon. Yun po. So, like with our relationship with God, we can also sense and we are becoming aware na may nababago sa atin. Yun yung better. Kapag sa pakikinig at pagkahatin mo sa gawain ng Panginoon, nararamdaman may nababago sa iyo kahit konti lang, kahit konting-konti lang. For example, hindi ka na nagmumura sa kimba, di ba? Hindi ka na masyadong mabugnutin, di ba? Medyo palatawa ka na konti. Iba naman yung tawa na parang walang rason, tumatawa ka, iba na yun, di ba? Baka tumatawa ka mag-isa sa iba rin yun, ha? Iba rin yun. Yung makitaan natin na, dati ito, ang swapang nito, hindi para pansin. Pero ngayon, nag-ayasas na, kahit sa simpleng ayasas na, di ba? May mga gano'n. Yun is better kasi nag-i-improve po tayo. Di ba? So,
Kagaya din sa relationship natin sa Panginoon, dapat may betterment, improvement, di ba? Like with our relationship, we can also sense na yun nga sinasabi ko nila na nag-improve tayo kahit konti, di ba? Kahit hindi tayo ang taray-taray ko dati sa Gemba, di ba? Yung masyadong mataray, hindi ako malapitan kasi nakataas yung ano ko, nakataas yung kilag ko. So yun, yung ganong mga bagay. Maliit na bagay, pero sa Lord malaki yun, di ba? Yung mga ganong maliliit na bagay, sa Lord malaki yun. So, this is what we need to work out, di ba? Relationship with the Lord, di ba? Trust and obedience, di ba? Sabi doon. Relationship with God. In Matthew 6:33, sabi doon, wala dyan bro. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, di ba? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you, di ba? All of these things shall be added unto you. Idadagdag yung mga blessings, di ba? Pero anong uunahin mo dapat, di ba? Seek ye first the kingdom of the Lord, di ba? Unahin mo munang mag-obey sa Lord. At saka yung mga inihiling mo mga pinagpipray natin, idadagdag na lang yung Lord yan, di ba? Di ba? Sabi niya dito, di ba? All these things shall be added unto you. Idadagdag niya lang yon, di ba? Ang importante kasi nakasunod muna tayo sa Lord, di ba? Kapag nakasunod ka na, parang hindi mo kahit hindi mo pa hinihingi, wala na, binigay na ng Lord, di ba? Kahit hindi mo pa hinihingi, sobra-sobra pa yung hinihingi, binibigay ng Lord sa'yo, di ba? Totoo yan, di ba? Totoo yan yung mga ganyan. Kasi sinasabi din na huwag natin subukan ng Lord, di ba? Kasi kung hindi ba ibuhos ng Lord yung mapagpapalang dapat para sa'yo, di ba? Unahin muna natin na makasunod sa Lord, di ba? Bago tayo humingi ng katakot-takot na blessings, di ba? Kasi kapag binigay na sa'yo yung blessings sa'yo na hinihingi mo, di ba? Naging mayabang ka na, nakalimot ka na sa Lord, di ba? Nakalimot ka na sa Lord, di ba? Yung sinasabi na sa text din na, di ba? Ang hindi mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay hindi pwedeng pagkatiwalaan sa malaking bagay. Totoo din yun, di ba? So, the Lord wants us to improve at kailangan pagkatiwalaan natin at magtiwala tayo na kayang gawin ng Lord yun, di ba? Yung mga hinihiling natin sa Lord, di ba? Trust the process, di ba? May pa-trust the process kayo tayo sa mundo, di ba? Trust the process, kaibigan, di ba? Yung mga narinig natin yun na common phrase sa mundo, di ba? Trust the process. Kung nakaka-trust the process ka nga, kung worldly ka, bakit di ka nga makatrust sa Panginoon? Bakit ayaw mong magtiwala sa Panginoon, di ba? Kung tutusin, ang Diyos nga ang subok na subok, di ba? Sa Old Testament, subok yung mga pangako ng Panginoon na tinutupad niya. At hindi pwedeng hindi niya tuparin kasi ang Lord is talagang tumutupad talaga sa pangako, di ba? Yun po. So, trust the Lord, di ba? Trust the Lord, di ba? So, yun po. Yung sa nabanggit ko kanina, di ba? Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. For example, gusto mong mataasan yung sahod mo kasi medyo medyo kulang sa budget or may gusto kang bilhin or may gusto kang gamit na extra money para mabili mo yon, di ba? Na minsan magkaroon ka ng OD ngayon, sana madagdagan kahit 200 yen yung monthly ko na sa yung hourly ko na sahod, di ba? Yon, yung mga ganong di ba? Paano kapag binigay ng Lord sa'yo agad, di ba? Nalimutan mo na ng Lord kasi doon ka na shopping ka na, hindi ka na umattend ng church kasi nandun ka lagi sa outlet, nagsha-shopping. Or kung wala sa outlet, doon sa bahay, nag-shopping ka online sa Amazon, di ba? Bakit tumatawa sa system? Totoo siguro yun. Shopping, di ba? Yun pa, di ba? So, bago po tayo magtapos, magtatapos po tayo sa last verse, bro, po. So, sa last verse natin, di ba, basahin po natin ng sabay-sabay na sa Ecclesiastes yun or sa mga ngaral. Yan. Sabay-sabay po natin basahin. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Diba? Tandaan niyo talagang itong importante na lang ayaw ni brother review. Sabi ito, yung pinakagay, di ba sabi sa Panginoon, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, di ba? Hayag man o lihim, di ba? Mabuti o masama, ay pagsusulit natin sa Diyos, di ba? At the end of the day, di ba, yun yung pinaka-final na
parang pinaka-conclusion ng ano natin eh. Kasi may pagsusulit tayo sa Lord talaga, sa final judgment, di ba? Mabuti man o masama, di ba? Hayag man ulihin. Ang Lord ang nakakita, hindi man namin makita, mga kapatid. Pero it's between you and the Lord. Alam ng Lord yung nasa puso natin. Okay? Kung hindi may nakita, nabababae ka, hindi may nakita ng asawa mo. Pero alam ng Lord yan, di ba? Yung mag-isip ka lang ng malaswa sa isip mo is ano yun, adultery yun, fornication yun. So, alam ng Lord, di ba? Yung mga iniisip natin, mga dinidesire natin, di ba? Alam ng Lord yan. So, ito po yung iiwanan yung verse sa araw na ito. Then, sabi dito, di ba? Sa mga narinig at napag-aralan natin ngayong umaga, di ba? Meron sa atin natuwa. Sino natutuwa? Pagtaas sa kamay. Amen! Amen. Meron din namang nalulungkot, di ba? May lumakas, may nanghina, di ba? Merong pinanghinaan ng loob. Masakit po ang katotohanan. Kasi yung pinag-aaralan, kasi katotohanan ito eh, di ba? Ang Lord, the Word of God is the truth, di ba? Masakit po ang katotohanan sinasabi ng salita ng Diyos. But we all know that, sabi ko nga the truth hurts, really hurts. Di ba? Masakit yung katotohanan. But it will set us free. Masakit kapag naitutuwid tayo, pero higit na mas mainam kapag tayo napalaya sa mga gumagapos sa atin, di ba? Imagine when you have peace of heart and mind, di ba? Let us always remember, si Lord lang ang nakita ng mga nilalaman ng mga puso natin, and He wanted us to be the best. And when we finally meet Him for the final test, di ba? Yung mga final na pagsusulit, the final exam of the final exam, di ba? Yun na yung pinaka-final talaga. Wala nang bawian yun, di ba? So, salamat kasi yun yung tinuro ng Panginoon sa amin. So, to God be the glory. Maraming salamat. Ayan po, magsitayo na po tayo mga kapatid. So yung bali, share ko lang po itong verse na related din sa topic natin mga kapatid. Sa Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. So, yung ibig sabihin nun is so sa buhay naman natin na ginagawa naman natin lahat, yung pinaka-best natin para sa pamilya, para sa sarili natin. So bakit hindi natin gawin yung best natin para pagsilbihan o para gumawa ng kabutihan dito habang nasa mundo tayo para kay Lord. Para gawin natin yung lahat ng magagawa natin parang 101% para kay Lord. So hindi yung ganun kadali kasi nga nasa mundo tayo, marami tayong kalaban. Pero habang nakikinig tayo, habang umatin tayo yung gawain natin laging umatin tayo sa mga gawain natin, nakikinig tayo sa mga salita ni Lord, at lagi natin tinatanong sa puso, natututo tayo, bawat araw is nalalabanan natin yung mga tukso yun. So manalangin na po tayo. Yes, Lord, salamat po sa araw ko, Lord. Lord, maraming salamat po, Lord, sa kay Brother Brian po na ginamit ni Lord na magbigay po at mag-share po ng mga salita ni Lord at mga aral na paggamit namin sa buhay-buhay. Maraming salamat po, Lord. Lord, maraming salamat po, Lord, dito sa mga kapatid namin dito pa noon na ligtas po yung something sa inyong gawain. Lord, sa aming bisita, Lord, maraming salamat po sa pagbibigay ng kaligtasan, kalusugan, Lord, sa araw-araw po. Maraming salamat po sa buhay, Lord, ngayong umaga. Nabinigay niyo sa amin, Panginoon, bagong buhay niyo naman po, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Panginoon, lahat po ng mga natutunan ninyo araw na to sa gawain na to, Lord. Sana po, Lord, itanim mo sa aming puso at isipan, Lord. Na magamit namin ito, Panginoon, bilang dito sa laban sa mga kaaway, Lord. Kayo na pong bahala, Panginoon. Pinangahawakan namin ito, Lord, sa aming buhay, Panginoon. Sana po magamit namin ito, Panginoon, na maayon siya kung yung gusto, Lord. Kayo na pong bahala, Panginoon. Panginoon, gabayin niyo rin po, Panginoon, ng mga gawain, Panginoon, sa may preservation po, Panginoon, kilala ni Pastor po, Panginoon, at mga kapatiran po. Sa bawat brethren, Panginoon, po, ingatan niyo po sa lahat, Panginoon, at alam po, tagumpay po, Panginoon, ng mga gawain po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, muli po, Panginoon, sa unting pagkakandaman namin ngayong araw po, Panginoon, sa panghalian po namin, Panginoon, sana po maging, maraming salamat po sa biyaya po, Panginoon. Maging kalakasan po namin, Panginoon, kalusugan po. Ibigay niyo sa amin, Panginoon, sa mga ginawang pagkain. Sa mga naghanda, Panginoon, balik niyo po ang liglig at umapaw, Panginoon, ang mga blessings po sa atin, Lord. Maraming salamat po ulit sa araw na, Lord. Sa inyo po, lahat ng pasasalamat, Panginoon, at tinataas namin in Jesus' mighty name. Amen. Kasi hanggang alauna lang tayo, extend ko lang siya kung pwede yung extend.